Welcome to Heart to Heart with Mama Colleen. Another day, another story, another pinagdadaanan ng ating dadamayan. At handa na nga po ang ating sharer ngayong araw na ito. Itago natin siya sa pangalang Broken. So, siya po ay 28 years old at nasa kabilang linya na po siya. Hello, E! Hello po. Good afternoon po. Good afternoon. Ikaw si Mrs. Broken, tama? Apo. Ayan. Mrs. Broken, 28 years old ka na. May asawa? Meron po. Ilan ang anak? Tatlong anak. Tatlong Tatlo anak. Mga ilang taon na yung mga anak mo o wag na nating i-describe? Oo. Wag na nating i-describe. But anyway, si Mrs. Broken, 28 years old, may tatlong anak. When you say asawa, kasal kayo o hindi? No po. Hindi pa kayo kasal dahil? Apo. Dahil? Siguro sa wala pang plano, busy. Sinong Ganun busy? po. Sinong busy? Oo, pero ito napag-usapan niyo ng mag-asawa. Napag-usapan niyo na to ng partner mo. I mean, minsan Opo, napag-usapan na. Anong usapan ninyo tungkol doon? para sa mga bata na kakailanganin din nila pagdating ng panahon, yung ganun. Pero okay naman, pero yung sabi niya, kailangan pa namin mag-ipon muna. Eh bakit pwede naman sa judge? Dami dahilan na. Oo, diba? Dami dahilan na. Hindi kasi, ang akin lang, diba? Nakatatlo na kayo. Tapos hanggang ngayon, Opo. plano pa rin, drawing pa rin. Kasi, ka-winner, no, bebe ko, hindi naman kailangang mahalang kasal. Pwede namang maging Opo. minimal ang gastos niyan. Pwede namang civil muna, sa harap ni mayor, sa judge, diba? Pero, again, kung ano man yung rason, feeling ko, meron itong something sa ikikwento mo ngayon. Tama ba? Meron po. Alright. So, Mrs. Broken, ikwento mo na, ano ba ang pinagdadaanan mo? Speak from your heart. Nung una, since 2012 kami, umpisa na 2012 naging kami hanggang sa tumagal, nagkaroon kami ng panganay, nasundan na naman ng ikalawa. So, year 2018, nabuntis ako sa pangatlo ko. Long distance kami, long distance. Siguro mga 2 hours ang biyahe pa uwi sa amin. Tapos, dito siya sa lugar kung saan siya nagtatrabaho. So, driver siya. Long distance na ba ang 2 hours? Oo. Long distance person. Mako-consider na ba yung long distance, be? Parang traffic lang yun sa EDSA. Tapos, Okay, sige. Para sa'yo long distance. Okay, tuloy. year 2018, 19, kinuha niya na kami dun sa mismong bahay namin. Okay. Then, kasama yung 2 anak namin kasi hindi naman din sila nag-aaral noong that time. Then, buntis na ako. So, syempre siya, as a driver, marami siyang nakikilalang barkada, ganon, papapainom, ganon. Then, after nun, palipat-lipat kami ng boarding house. Okay. Then, sa kasamaang palad na nag-decide siya na iuwi kami dun sa bahay namin. Then, February na yun last week. Kasi akala ko March manganganak na ako 2019. Hindi pa pala. April 19 pa ako nanganak. Okay. Hanggang sa, nung buntis pa ako, nalaman ko na may mga nagiging babae siya. Nahuli ko na siya once sa cellphone na may katik siya. Pero yung babae is hindi niya pa na-meet in person. Mamimit pa lang. So, bali nun, okay na yun. Napatawad ko. Then yung... Tsaka napigilan mo pa. Tama, kasi nahuli mo sa phone So, napigilan. Napigilan ko. Then, after nun, hindi pa natatapos lahat. Hindi pa natapos yung lahat doon. Nung umuwi kami doon sa amin, tapos siya, nandito siya sa trabaho niya. Minsan lang siya umuwi. Siguro sa isang linggo, isang beses. Minsan hindi pa nga. Then, siyempre, buntis ako. Yun, may 2 anak kami. Year 2019 na yun, nalaman ko na may isa-isa mo siyang babae. May iba-iba?
Oo, iba-iba. Then nalaman ko nung that time kasi yung boarding house namin is magkatabi lang sila ng boarding house ng kapatid niyang lalaki. Okay. So yung kapatid niyang lalaki is driver din kasama nila. Okay. So ang nakahuli nung that time is yung ka-boardmate din namin na sa kabilang kwarto na may kasama siyang babae. Mhm. Then yung bilas ko, yung hipag ko. Oo. So tinext niya ako, tinawagan niya ako agad-agad gabi. Dala-dala ko yung pangalawang anak ko. Yun na, nalaman ko doon na may dinala siyang babae, ganun-ganun. Pero hindi ko nahuli sa akto. Mhm. Alam ko lang na may dinala siya. Okay. After nun, palagi daw siyang lasing umuwi sa boarding house. Ganito, ganyan. Then yung hipag ko, yun yung palaging nag-a-update sa akin Mhm. sa bawat kilos niya. Mhm. So, pero yung kutob ko is ibang-iba. Palagi kong isip, parang iba. Yung ganun, kinukutuban ako palagi na hindi ko ma-explain sa sarili ko. Yung kutob ko is tama pala. Nasa kanila yung kutob ko. Na, kasi yung kapatid ng asawa ko is umuwi din dun sa amin. Mm. Kasi may pinaprocess siya na, may pinaprocess siya something. Bali, ang naiwan dun sa boarding house, sa bahay nila, sa dalawang kwarto ng boarding house, yung hipag ko at saka yung asawa ko. Mm. Yun pala, hindi ko rin akalain na magano at sa akin yung hipag ko. Kasi nga, siya yung nag-update sa akin, ganito, ganyan. Then, after nun, palagi siyang may sinasabi na pag mag-outing daw sila ng mga friends niya, isasama niya daw yung husband ko. Kasi sukat mo isasama na puro babae kayo. Yung ganun nga. Oh. Tapos minsan daw kumakain daw sila sa labas. So, Mhm. parang ito yung feeling ko na ganun. Tapos, meron isa din na yung sa labas ng bahay namin is may nakapagsabi na wag ko daw bigyan ng paraan. Wag ko daw bigyan ng way. Ganon. Kasi nagpapahiwatig siya sa akin na ganun. Pero hindi ko in-expect na mangyayari talaga lahat nun. Then after nun, gabi, tumawag sa akin yung hipag niya. Sumasakit daw yung puso niya. Oh. So tinuruan ko siya kung anong pwede niyang gawin. So hindi ko rin pala alam. Tumawag din pala siya sa husband ko. Mm. This is yung husband ko is nasa work niya. Nandun sa amo niya. So, hindi ko alam na tumawag pala. So, din pagdating daw ng husband ko doon, yung kamay ng husband ko, is kinuha niya, inilagay niya doon sa puso niya. Saan? Ganun. Parang sa puso niya, Okay. yung ganun. So, syempre, lalaki yun eh. Lalaki yun. Pero di doon nag-isip ng masama yung asawa ko ng ganun. Mhm. Nag-isip ng ganun. Pero iba talaga eh. Kasi yung babae kasi, palagi siya nag-update sa akin. Siyempre, may sarili silang kwarto. May sariling kwarto yung asawa ko. Mm. Ba't pa siya papasok sa kwarto namin? Correct. Doon daw siya palagi sa kwarto namin nag-charge daw siya ng cellphone. May kwarto naman sila. May kuryente naman sila sa kwarto nila. Wala bang saksakan Yung sa sala? Diba, nakicharge sa kwarto nyo? Ipa-charge lang ako tapos? Tapos yun, sabi niya, palagi daw siya naabutan ng husband ko na nakabra. Okay. So ako, nakatira na-try ko na rin tumira doon sa boarding house namin. Sa baba pa lang, maririnig mo na yung sasakyan ng asawa ko. Okay. Sa kwarto pa lang, maririnig mo sa baba. Tapos yung... So parang yung sinasabi mo na kung naabutan yung hipag mo na nakabra, kasi nga sa baba pa lang maririnig na yung pagdating ng sasakyan, dapat ma-alarma na siya na magdamit agad, na hindi lang nakabra. Oo, yun lang. Okay, and then? Ilang beses niya na yan sinabi sa akin noon eh. Mm. Pero binabaliwala ko lang. Pero yung husband ko, di nagsasabi sa akin. Mm. Which is, yung babae ang nagsusumbong. Sabi, bakit ba ganon? Sabi ko, bakit? Bakit yun sa isip ko, bakit ganon na nakabra siya, naabutan siya ng asawa ko. Na may sarili naman siyang kwarto, which is, yung asawa niya, yung kapatid ng husband ko, is nandun sa amin. At saka yung idea na nasa boarding house kumbaga hindi ka dapat pakalat-kalat ng nakabra kung alam mo na may iba kang kasama sa bahay. 'Di ba? Yes. Oh, and then, Oo, teka lang tama. linawin lang natin ang nagkikwento nito, yung mismong hipag mo na nakabra. Yes po. Bakit siya sinasabi sa nagkukwento sa akin. Oh, siya talagang nag-a-update sa'yo, hindi yung kapitbahay.
Hindi. Okay. So anyway, nag-update siya sa'yo. In fairness may pag-update And then, ano ba yung purpose niya para mag-update siya sa'yo? So tuloy ang kwento. Yun na nga. Yun na. Nandun na nga yung time. Pero hindi ko rin siya katakalain na kumakain daw sila sa labas. Tulog daw yung asawa ko. Sabi niya, ginigising niya daw kasi nagugutom daw siya. Then sabi ng asawa ko, kumain ka mag-isa. Ganon. Tapos sabi naman ng babae, gusto niya daw kumain sa labas. Then, siyempre yung asawa ko, para siguro hindi makatanggi, lumabas sila, gamit yung service na yung dinadrive niya. Yung ganon, tapos nag-ice cream pa daw sila. Yung babae nag-a-active sa akin yung babae daw gumagas daw, yun yung sabi niya. Okay. So, eto, walang kwento from your asawa. Kumbaga lahat ng ito ay kwento lang nung hipag mo. Yun na nga, yun na yung kwento. Yun na, doon na lahat nag-umpisa na that time na isang araw na may nangyari na talaga sa kanila. Sino nagsabi nito? Yung girl mismo, nag-post siya sa Facebook niya. Ba't siya pinost sa Facebook? Pinost niya sa Facebook na binaboy daw siya ng asawa ko. Ni-rape daw sa ganon. Panay sabi, siya nga yung taga-update na naglalagalag siya dun sa boarding house na nakabra? Yes. So anyway, may nangyari sa kanila. So, eto, bukod sa mga naririnig mo at nalalaman mo na may mga kalandian siyang iba, nababasa mo ito na may ka-text siya, tama? Opo, nabasa ko. Okay. Eto, ang pinaka-latest ay nawala siya. Wait lang. Tawagan ulit natin mga ka-winner ha, kung ano yung eksena. Nakakaloka. Oo. Eto, tawagan ulit natin. Hello po. Ayun. So anyway, eto na nga ang revelation. Nag-post etong si Hipag na binaboy daw siya, ni-rape siya ng asawa mo. Ngayon, ano yung ginawa mo after that post? Sinagot-sagot ko siya. At that time nun, is naghiwalay na sila nung kapatid ng asawa ko. Naging malabo sila. Then siguro, gumawa siya ng way para yung ganun. Kasi may kinukuha akong gamit sa kanya na hindi na nila mabalik-balik sa akin eh. Anong gamit ito? Parang, cellphone. Cellphone. Okay. Opo. So, bilisan Yung madami natin. na silang- Oo, bilisan natin, no. Again, kinumpronta mo yung asawa mo. Ano ang sabi niya? Yes, sabi niya, totoo daw na may nangyari sa kanila. Pero mabilisan lang daw yun. Quickie. Parang ganun. Pero sino ang nag-initiate? Sabi niya kasi, tulog daw siya. Pinasok daw siya ng girl sa kwarto. Oh. Then, yung girl is naka-sexy dress siguro. Then, tumabi daw yung babae sa kanya. So, naakit siya. Siyempre, oo, yung ganun. Kaloka! And then, Yun na, pinatungan niya daw kasi yun na nga, lalaki daw siya. Pero hindi niya daw intention na gawin yun. Yun na, hindi niya intention, pumatong lang na. Iba din ang dahilan ng mister mo So anyway, yun yung kwento ng mister mo. Pero ang kwento ng hipag mo is binaboy daw siya ng mister mo. So ngayon, ang tanong, lumabas na ba ang katotohanan o nagugulumihanan ka kung sino ang iyong paniniwalaan? Yun ay, yung ganun pa din. Pero, anong ganun pa din? Kalat na kalat sa side ng family ng husband ko. Marami nakakaalam na ganun. Ano nga ganun pa din? Yung may nangyari sa kanila. Kasi siyempre yung tingin ng mga tao sa amin iba. Ikaw ba naman mag-post sa Facebook Nakakaloka din naman tong si Hipag Hindi ko alam kung nahihiya ba siya na binaboy siya or pinapamukha niya na may nangyari sa inyo ng asawa niya. Kasi kung rape victim siya, hindi na para mag-post siya sa Facebook. Dapat ang gawin niya, magreklamo siya sa PNP. Pero kung magpo-post siya sa Facebook, ano talaga, 'di ba? Parang hindi mo ba inilagay yung sarili mo sa alanganin? O alanganin din kasi yung utak noon. Tapos yun nag-chat na sila sa akin nung kapatid ng asawa ko na ganito ganyan. Magpapabarangay daw sila, magpapapulit daw sila kasi nga ganyan daw yung ginawa ng husband ko sa kanya.
marami na siyang reklamo. Oo. Teka lang, Sabi ko no? sa kanya, hindi ko, Klaruhin na lang natin. Sino yung mas pinaniniwalaan mo? Yung version ng kwento ng asawa mo o version ng kwento ng hipag mo? yung sa asawa ko, Ooh. So, naniniwala ka sa asawa mo kahit na alam mo na may history siya ng mga pambababae niya. yun na po, yung pamababae niya is ka-chat niya, ka-text niya, pero yung personal na naging babae niya is isang beses niya lang nagawa. At sino ba kamukha ng mister mo para na inaakit siya? Bakit parang lapitin siya ng mga chicks? Siya naman tong hindi makatanggi. Pati ba kinikilig? Sino kamukha ng mister mo? Kung mayroon siya kamukhang artista, sino? Si John Lloyd. Ay! Totoo ba o baka in love ka lang? Minsan talaga love is blind eh. Totoo nga, John Lloyd? John Lloyd na fresh o John Lloyd na nausog na version? John Lloyd na pagod na. Si John Lloyd mo pagod na. So, kamukha niya si John Lloyd? Oo. Okay. So, anyway, eto na, mas naniniwala ka sa asawa mo. So, naniniwala ka na malandi itong hipag mo. Tama, mali? Tama. Pamilya nyo, kanino naniniwala? Sa asawa mo o sa hipag mo? Sa asawa ko. Ooh. Nasaan na ba yung babae ngayon? Nasaan na yun? Hiwalay na rin sila nung kapatid ng asawa ko yun. Pero nasan siya Kapatid ng asawa ngayon? ng husband ko. Nasan siya Nasa ngayon? kanila. Nasa Sa kanila daw. To the moon, ganyan. Pero, ang sinasabi niya ngayon, magkakaso siya, tama ba? Oo, yun yung sinasabi niya na magkakasya siya. Pero ang sabi ko sa kanya, hindi ka paniniwalaan ng barangay kasi nga hindi ka na rin naman din virgin, sabi ko sa kanya. Hindi naman, te. Kahit di naman virgin. Paano kung may ebidensya? Pero ang problema nga, ano yung ebidensya niya? Yun yung magiging mahihirapan lang siya. Kasi, di ba? Tapos, opo. Tapos according dun sa mga kakilala ng husband ko, is yung girl, that time na nakita daw nila yung babae na may ka-holding hands daw sa labas ng Gaisano Mall. Anyway, hindi ko na masasaklaw pa kung ano yung tungkol dyan sa issue ng hipag mo at ng hipag mong hilaw. Oo, kasi wala na, sabi mo wala na sila eh. So hipag mong hilaw at yung asawa mo. Ngayon, ano ang problema? Yung problema is yung hindi ko pa rin matanggap, ganun. Hindi pero Teka lang. Teka, hindi mo matanggap pero sabi mo sa akin kanina pinaniniwalaan mo yung asawa mo. Yes, pinaniniwalaan ko siya pero hindi ko matanggap yung ginawa nila sa akin pag nakikita ko siya. Tapos pag nakikita ko yung babae. Eh di pagbuhulid mo silang dalawa. Sa bagay no, tama rin naman. Kahit naman irason ng asawa mo na maging totoo siya sa'yo, na sabihin niya, pumatol ako, pinatungan ko din. Nakakainis naman talaga yun. 'Di ba? Kahit ako kasi, kung talagang loyal yung mister mo, kahit sinong pumatong dyan, kahit sinong sikat na artista at napakagandang artista, kahit si Ivana Alawi pa yan, 'di ba? Hindi siya bibigay. Although aminin natin, medyo marupok din naman talaga ang mga kalalakihan. Kumbaga sa bigas, palay na yung lumalapit sa manok. So sino ba naman siya para hindi tanggihan? But again, if he's really loyal sa'yo at iniisip niya yung pwede mong maramdaman, hindi siya papatong. 'Di ba? Hindi niya pwedeng sabihin na natukso lang ako, nagpaseksi tinabihan ako sino ba naman ako para tumanggi? Wow! Diba? Naiintindihan ko yung nararamdaman mo ngayon. Actually, naiinis ako sa asawa mo. Kung ako dyan, hindi ko pagbibigyan yan eh. Bibigwasan ko yan eh. Diba? Kasi, eto yan eh. Pinalampas mo yung mga part na meron siyang kachat, meron siyang kalandian, pero ang masaklap, yung hipag mo pa, may nangyari sa kanila, yun yung hindi ko matanggap. So ngayon, again ang tanong mo, hindi ka makamove on, hindi mo makalimutan yung ginawa nila, tama? Yes. Ano yung sunod na katanungan dyan?
yung katanungan na, na gumugulo pa rin sa isip ko na yung nangyari, yung ganun. Kasi the way na nakikita ko nung mga taong nakakaalam, nahihiya ako eh. Pero kumusta kayo na mag-asawa? Nakikita ko sa profile picture niyo, sweet naman kayo dito sa picture. Magkayaka Yes pa po. nga eh. O, kumusta naman kayo bilang mag-asawa? Uy, Okay naman sa ngayon. hindi, kumusta siya? Pangako, ate, niloloko mo ako sa John Lloyd Cruz, wag ka. In love ka nga, love is blind! Hayop! Saan ang John Lloyd dito, ate? Sabi ko sa inyo, mga ka-winner eh, kapag kamahal natin na isang tao, siya ang pinaka-poging nila lang sa mundo. Gusto niyo ba i-face reveal ko? Charot! Joke lang. Ate, hindi naman niya kamukha si John Lloyd. Pero ikaw parang may kamukha kang artista. Puro pala babae anak nyo, no? Opo, puro babae po lahat. Oo. Ayun, no? Wala ba dito sa post mo yung hipag mo? Para i-reveal ko. Charot. Binlock niya ako. Binlock. Binlock niya ako sa Facebook. Sana bago ka binlock, kinuha mo muna yung picture niya, post natin. Joke lang. Joke lang. So, eto na lang yung tanong ko, ate. Kumusta kayo ngayon bilang mag-asawa? Bumabawi ba siya? O patuloy pa rin yung mga ka-textmate niya? Bumabawi naman siya. Natapos na lahat doon. Binabago niya na yung ugali niya. So, nagtitino na. Ang problema mo na lang is yung sarili mo na parang lagi kang minumulto ng nakaraan. Tama? Nalisod ako. Ha? Nalisod ako makatulog. Sandal ka lang sa kanya. Tingnan mo, sarap na ng pagkakasandal mo sa kanya, oh. May nunal. Ay, parang Piolo Pascual ang nunal. Yun, oh. Hindi, ate. Normal naman yung nararamdaman mo. If tatanungin mo ko sa nararamdaman mo, that is a normal feeling. Lalo na kung yung taong nakasama niya sa kama, nakikita mo pa. Kumbaga, Yes. kasi magkababayan kayo, hindi ko sure, kapitbahay ba o whatever, masakit naman talaga. Yung nararamdaman mo is valid. Okay? What you're feeling right now is valid. Ngayon, wala kang problema. Kasi ang dapat naman problema dito, yung asawa mo. Kailangan niya everyday patunayan sa'yo na nagbago na talaga siya. Kailangan kanyang suyuin, kailangan niyang i-assure this time na natauhan na siya sa kalokohan niya. 'Di ba? So, siguro, para lang din matulungan mo yung asawa mo, sabihin mo sa kanya yung nararamdaman mo ngayon. Mag-open up ka sa kanya habang magkayakap kayo. Asawa, pasensya na ha. Alam ko, para sa ibang lalaki, maiinis sila na parang, wala na nga may mga ganyang defense mechanism sila na parang, wala na nga, sila pa yung galit. 'Di ba? Pero, if you think, releasing your emotions, yung bigat na nararamdaman mo ngayon, makakatulong para maging okay ka, i-open up mo sa kanya. At ipaintindi mo sa kanya na hindi naman sa nag-iinarte ka. Pasensya na asawa, pero nasaktan talaga ako at lagi ako minumulto ng nagawa mong pagkakasala sa akin. So, i-open up mo lang yan sa kanya, paulit-ulit, kahit sirang plaka ka na. Ngayon, kapag ka nag-react siya ng hindi maganda, may problema talaga siya, ha? 'Di ba? Ikaw valid yan. Yun yung gusto ko sabihin. I want to tell you that what you're feeling right now is very valid. Kasi ikaw yung niloko, ikaw yung, alam mo yun, sinaktan. Teka, nawala uli siya, tawagan uli natin. So, ayun, saan tayo naputol? Yun lang yung sasabihin ko sa'yo. What you're feeling right now is very valid. Nagiging problema ba yan ninyo may asawa? Nagiging problema nyo ba yan, yung ganyan mo? Hindi naman. Ha? Hindi naman po siguro mo. Ikaw lang yan. Personal battle mo yan. Tama? Apo. Okay. So, valid yan. Bibigyan kita ng isa pang tanong. May gusto ka pa bang itanong o linawin kay Mama Colleen? Hindi ako kasali sa chicks niya, ha? Pag ako ba, mapapatawad mo ba ako? Joke lang. May last question ka. Wala na po. Okay na po ako dun.
So, tama ako, di ba? Ang struggle mo talaga is how to fight yung sarili mo mismo. Kumbaga, ang problema talaga is yung sarili mo. Tama? Opo. Oo. So, may naitulong ba ako? Napagaan ko ba ang pinagdadaanan mo, Ate Broken? Opo. Sobra. Sana magtino siya, no? Kasi puro pa naman babae anak ninyo. Naniniwala ba kayo na pwedeng hindi karmahin si Boy, pero baka ang karmahin yung mga anak ninyo? 'Di ba? Yes. Kaya, 'di ba? Yun Yun yung lagi mo iparealize sa kanya, hoy, Tres Marias pa naman yung mga anak natin, umayos ka. 'Di ba? Lagi nating isipin yung karma. Hindi man ikaw yung karmahin or kaya habang nag-e-enjoy ka, walang nangyayaring masama sa'yo. Pagdating ng panahon, matakot ka baka yung anak mo yung bawian at hindi mo matanggap yung pwedeng mangyari na panlolokong gagawin ng mga lalaki makikilala nila pagdating ng panahon. So siguro yun yung lagi mong panakot sa asawa mo. Yun palaging panakot ko sa kanya. Oh, natitinag ba? Ang ganda-ganda mo tayo. You're so fresh. Ang puti-puti ni ate girl. Parang magkamata tayo, ate. Ilang diameter yan? Yung akin kasi mga ano to, ilang diameter, i-ruler ko mamaya. Oo, ganda ng mata ni ate. So, yun na, ate. Bibigyan na kita ng pagkakataon para, siguro kung meron kang message muna sa sarili mo, kung halimbawa kausap mo yung sarili mo ngayon, ano yung gusto mong sabihin sa sarili mo? Yung lahat sa kayanin ko, hindi para sa sarili ko, hindi para sa mga anak ko. Sikapin ko na maging maayos lahat para sa kanila. Yung sa araw-araw na iniisip ko siya, iniisip ko yung mga nangyari. Gusto ko na lang talaga labanan lahat. Yung loob ko is para talaga sa mga anak ko. Yung sobrang lakas ng loob ko. Bumangon sa araw-araw para sa mga anak ko. Para sa sarili ko, para sa mga anak ko. Tama. Magpakatatag ka, ate girl, ha? Matatapos din yan. Ngayon, message to your asawa. Anya, alam ko naman na bumamawi na siya. Ilang years din, 11 years kami ngayon na nagsama. Yun lang. Sa pangatlong baby pa namin nagawa niya yung ganun. Hindi ko matanggap. Sobrang sakit para akong nabagsakan ng langit at lupa. Halos at makabangon. Buntis ako nung that time. Malayo siya sa akin. Ganun. Hindi ko alam po anong ginagawa niya. Sobrang kaning, lito. Hindi ko maintindihan. Pero sa ngayon, nagiging okay naman din lahat. Alam ko naman na bumabawi siya. Priority niya din naman din yung mga bata. So sana nga magtuloy-tuloy na, no? At sana huminto na talaga siya, no? Opo. Alright. Maraming salamat, Mrs. Broken. I hope kahit papaano, may natakpan akong butas mula dyan sa pagiging broken-hearted mo. And I hope nakatulong ako kahit papaano sa kung ano man ang pinagdadaanan mo. Basta Mrs. Broken, pray ka lang. Ipag-pray mo yung asawa mo na sana wag na siyang malihis ng landas. Alright? Okay. Wag na siya maging marupok kamo. Kamo, pag dumaan si Ivana Alawi, kahit kalabitin siya noon, wag siyang bibigay. Okay? Apo. Alright. Maraming salamat, Mrs. Broken. And, magiging okay ka din. Pray ka lang kay Lord. Alright? Pero sino talaga kamukha ng asawa mo? Umamin ka. Tingnan ko nga, sino ba kamukha ng asawa mo? Parang, pero matangos ilong niya, no? Tama? Apo. Oo. Ano siya, Mr. Suabe. Ayan. May bigote. Alright. Maraming salamat, Mrs. Broken, at ingat ka palagi. Thank you po, DJ Mama Colleen. Thank you po. Maraming salamat. God bless. God bless too. Opo. Kawinner
yan po ang kwento ni Mrs. Broken dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Ay, ang namin ako-curious dito. Ma'am, patingin ng picture. Hindi! Hindi ko isa-share ang picture nila. Bawal yon. No, wala yun sa code ni Mama Colleen. Your secret is safe with me. Hindi ko ipapasilip yan, bawal. But anyway, again, sana kung meron tayong asawang mapagpatawad. Sana kung meron tayong misis na pili tayong iniintindi sa mga kagaguhan natin. Sana magising din tayo sa katotohanan na hindi lahat ng misis katulad ni Broken. You are very lucky kapag ka nakahanap ka ng babae na hindi ka iiwan kahit anong kalokohan pa ang iyong pinaggagawa sa inyong relasyon. You are very lucky na kailangan mo yang ingatan. Kasi kapag kayan sumuko, baka ikaw ay manghinayang at sasabihin mo, sana hindi ko na lang siya sinaktan. Again, there is karma. And again, rare na lang yung ganyang klase ng tao na hindi ka-iiwanan at ikaw ay pagtsatsagaan. Kawinner, once again, that is the story of Mrs. Broken dito sa Heart to Heart with Mama Colleen.